Mga sangkay si Lene Robredo, huling-huli po sa kanyang bibig. Huling-huli po mismo mula sa kanyang bibig ang pagiging walang kwentang leader. Paano nga ba nangyari? You know what is up mga sangkay? This is me and I'm back for another content na atin na naman tatalakayin ngayon. And if you don't know my name, just call me Sangkay Janjan o kung sa Tagalog, kaibigan Janjan. Kung bago ka pa lang po sa ating channel, welcome ka po sa mundo ng mga sangkay. At kung hindi ka po nakakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel and click your bell notification para lagi po kayong updated sa bawat video na ina-upload po natin. So today mga sangkay, pag-uusapan na naman po natin itong kamangmangan ni Lene Robredo na hindi po siya nag-iingat sa kanyang mga sinasabi na nabisto na naman po ang pagiging walang silbi at walang kwenta niyang leader. Dahil po sa pangmalakasan niyang statement na ipinakalat po ng media na ang akala po nila magiging magandang epekto nito kapag ikinalat nila. Ang hindi po nila alam, dito po mismo mabibisto si Lene Robredo na isa po siyang walang silbing leader. Dito po mismo nahuhuli sa bibig niya ang pagiging hindi matinong leader. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy mga sangkay, shoutout po muna sa lahat ng ating mga kababayan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa Sabah. At syempre yung ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout din po sa lahat ng mga solid sangkay na kabataan na talaga nga namang solidong-solido po na sumusuporta. Thank you very much. So today, sa walang pagtatagal, no, umpisahan na po natin ito. Tara! Eto na naman mga sangkay, si Ma'am Lene Robredo. May ginawa na naman pong statement na kung saan ikasisira po ng kanyang imahe bilang isang mapagkunwaring vice-presidente. Dito mga sangkay, sa statement niya, bistadong-bistado po yung estilo ng kanyang pamumuno. Kung ano nga ba ang mayroon talaga ang isang Lene Robredo. Well mga sangkay, yung ganitong style, mana-mana lang po talaga kung ano po yung puno o kung sino po yung kanyang ginagalawan. Which is yun po yung mga dilawan mga sangkay or Liberal Party, ganun na ganun din po siya. Dahil siguro naman mga sangkay, nung buhay pa si Sir Jesse Robredo, hindi naman po talaga siya ganun. Pero dahil nga po ang sinasamahan nitong Ma'am Lene Robredo ay mga dilawan, mga sangkay, naging ganun na din po siya. Kumbaga mga sangkay, naging kakulay na po mismo ng balat niya. Naging kaparehas na po sila ng hasang. Bistadong-bistado po siya dito kung ano pong leader ang mayroon si Lene Robredo. Ito po ay matapos mga sangkay, bumanat na naman po ito sa ating pamahalaan. Itong banat po niya kasi mga sangkay, dahil pinagpipilitan po niya ang kanyang programa na ituloy. At sa kanyang program kasi mga sangkay, ito po ay maglili sa mga estudyante para magkaroon po ng face-to-face na pag-aaral. Kumbaga, hindi na po siya online. So, nagbigay po ng mensahe si Lene Robredo kay DepEd Secretary Leonor Briones. Matapos idistansya ni Briones ang DepEd mula po sa community learning hubs na proyekto po ni Robredo. Ang ganitong project mga sangkay ay okay naman po sana, pero sa ngayon kasi, ipinagbabawal po ng ating gobyerno, and ang masusunod po dito walang iba kundi ang kabuuhang pamahalaan. Kung ano po ang desisyon ng ating pamahalaan, wala po dapat dito susuway. Dahil ang gobyerno mga sangkay, iisa lamang po dapat ang tinatahak. Dahil mga sangkay, kapag may isa po sa member ng ating government na tataliwas po sa plano ng ating gobyerno, magkakagulo po. At mas marami pong malilito kung bakit ganoon mga sangkay. Subalit itong si Lene Robredo mga sangkay is masama daw po ang kanyang loob. Dahil nga po dinistansya ni Briones ang DepEd mula po sa community learning hubs na proyekto po ni Lene Robredo. At itong statement niya mga sangkay, huling-huli po ang kanyang bunganga kung sino po si Lene Robredo bilang leader at bilang isang Filipino citizen. Basahin po natin yung banat ni Lene Robredo. Dapat yung boss ni Secretary Briones ay yung mga bata na kailangan matuto. Yung mga teacher na kailangan ng tulong, hindi si Presidente. Kitang-kita niyo mga sangkay. Sa unang part pa lamang ng kanyang statement na to, makikita po natin ang kabastusan ng isang Lene Robredo sa ating Pangulo. Sa statement niya, dinamay po niya dito yung mga bata nang sa ganun hindi po magmukhang masama ang kanyang sinasabi. Ginamit niya rin po dito yung mga teacher para naman magmukhang kaawa-awa po yung kanyang statement. Nakakampihan po siya ng marami mga sangkay. Pero kitang-kita pa rin po, lumilitaw pa rin po yung pagiging isang bastos, isang suwail na Filipino citizen na kapag ito po ang ginaya ng maraming Pilipino, magkakagulo po ang Pilipinas. Dahil ang mga Pilipino kapag ganito po ang kaisipan o ganito po mag-isip, malamang mga sangay, wala na po silang susunding leader. Kahit sinong leader ay hindi na po nila gagalangin.
babastusin at babastusin na po nila. So kitang-kita po dito, sa part pa lang na to, kita na po natin na si Leni Robredo ay wala talaga sa ayos. Huling-huli po sa bitag na mismong kanyang bibig ang naglaglag. Totoo nga na si Presidente yung nag-appoint sa kanya. Pero sana naman ipinagtanggol niya yung mga bata na nangangailangan ng tulong. Hindi naman dito pwede yung blind obedience. Ginamit na naman po niya yung mga bata. Pero mga sangkay, kita pa rin po, lumilitaw pa rin po sa kanyang statement yung pagiging isang wala sa ayos, suwail, walang silbing leader. At pagiging walang disiplina ang isang Filipino citizen. Sa statement na to, sinasabi niya po na hindi pwede. Presidente lang siya. Hindi dapat siya sundin. Dapat ito ang gawin. Dapat gumawa ka ng sariling paraan. Hindi mo na kailangan yung presidente. Ganun po yung kanyang sinasabi. At ginagamit po niya dito, lagi, yung mga bata. Sinasabi po niya na ang mga bata ay nangangailangan ng tulong. Well, Ma'am Leni Robredo, hindi po pinababayaan ng gobyerno ang mga bata. Siyempre mga sangkay, hindi naman porket may gobyerno po tayo, iaasa na lamang po sa gobyerno ang lahat. Tandaan po natin, nasa point tayo na may problema ang buong mundo, hindi lamang po Pilipinas. Buong mundo. Wala nga po tayo sa bilang ng top 10 na may malala pong kaso, di ba? Pero lahat ng bansa ngayon dumaranas po sa isang hagupit. Kaya naman sa problemang to, dapat ang lahat ng opisyal ng ating gobyerno ay nagtutulungan po, hindi po nagsisiraan. Itong ginagawa ni Leni Robredo, ang gusto niya mangyari is magkaroon ng division yung mga tao, magkaroon po ng pagkakabaha-bahagi yung mga Pilipino, para po maging magulo ang ating gobyerno. Ganun po yung trip ni Leni Robredo, mga sangkay. Nahuling-huli po sa kanyang statement. Sa unang part pa lang dito, dapat yung boss ni Secretary Briones ay yung mga bata na kailangan ng tulong. Yung mga teacher na kailangan ng tulong, hindi si Presidente. Pinapalabas niya po dito na hindi naman kailangan sundin si Presidente Duterte dahil Presidente lamang po siya. Totoo naman na nangangailangan po talaga yung mga teacher ng tulong, yung mga bata kailangan din po ng tulong. Pero, yung sinasabi ni Leni Robredo ay tila baga pinababayaan ng gobyerno ang mga bata o ang mga teachers ngayon, which is hindi po yung totoo. Dahil ang kabuuhan sa bawat ahensya ng ating gobyerno, mga sangkay, ay kumikilos para masolusyonan yung pangangailangan ng bawat pamilyang Pilipino. Pero hindi naman po dapat iasa na lamang po lahat sa ating pamahalaan. Dahil ang ating pamahalaan, mga sangkay, hindi po niya kakayanin kung wala rin po ang suporta ng sambayanan. So, ang sambayanang Pilipino at ang pamahalaan, dapat iisa lamang po ang kaisipan. Tingnan po natin yung Japan, mga sangkay. Kung ano po ang sabihin ng kanilang leader, sinusunod po ng community doon. Why, mga sangkay? Nasa katauhan na po nila yung pagiging disiplinadong citizen doon sa Japan. While itong si Leni Robredo, mga sangkay, ang gusto niya pong ipamulat sa lahat ng mga tao na isuot po ang pagkataong walang disiplina at labanan po ang kung sino mang leader. Ang Pilipinas po, mga sangkay, sa totoo lang, kailangan po talaga ng matibay-tibay na leader. Dahil marami po sa ating mga kababayan hindi disiplinado. Paano nga ba naging hindi disiplinado? Nagsimula po ito nung panahon ni Corazon Aquino. Naging kultura sa maraming Pilipino ang pagiging bastos, pagiging balasubas, pagiging hindi disiplinado. Why? Dahil po yan sa kulturang ipinamulat ni Corazon Aquino na sobrang lawak po ng demokrasya. Kaya okay lang na gawin ang mga ganitong bagay. Kapag ito si Leni Robredo ang naging presidente ng Pilipinas, good luck, mga sangkay. Sigurado, tuturuan niya po yung ating mga kababayan, tuturuan niya po ang bawat pamilyang Pilipino kung paano po maging hindi maayos na citizen sa ating bansa. Kitang-kita po sa kanyang statement ang pagiging isang walang galang na Filipino citizen. Uulitin ko, mga sangkay, kitang-kita, malinaw na malinaw ang pagiging hindi magalang ni Leni Robredo na isang Filipino citizen. Dahil kung magalang siya, igagalang niya po ang ating Pangulo, igagalang niya po kung ano po ang desisyon ng ating pamahalaan na bawal pa po ang face-to-face na sistema sa pagtuturo sa mga estudyante. Pinagpipilitan po kasi niya kasi gusto na naman po niya magpasika. Dito, Ma'am Leni Robredo, hindi kailangan ng pagpapasika. Ang kailangan dito, iisa po ang nagiging takbo ng ating pamahalaan sa bawat desisyon, lalong-lalo na po, mayroon pong kinakaharap ngayon ang buong mundo. Tapos ikaw, instead na tumulong, ikaw pa mismo yung nakikiepal sa ating bansa. Sa ginagawa mong pag-iepal sa ating bansa, nagmumukha ka tuloy katawa-tawa. At mas lalo ka tuloy dumadaos-dos dahil nakikita ng taong bayan
kung sino ka. Nakikita ng sambayan ng Pilipino na hindi ka magiging maayos na leader, na hindi ka magiging maayos kung ikaw po ay magiging isang top official sa ating bayan. Sana naman napapansin mo yon, ma'am.